Maraming hirap at pagsubok muna sa buhay ang pinagdaanan ng isa sa mga pinakamaningning na bituin sa showbiz na si Nora Honor bago siya nakilala bilang superstar. Ang pagiging isang dalagitang kontesera ang isa sa mga naging paraan niya noon para makatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sakit pakinggan noong sinabi ni Nora Honor na hanggang ngayon pulubi pa rin ako, kasi raw kahit na kung minsan wala na rin siyang pera, basta may lumapit sa kanyang nangangailangan hindi naman niya matiis, siya ang nagtitiis at ibinibigay niya ang hinihinging tulong. Kung iisipin mo siguro, kung bibilangin ang lahat ng kinita niya simula ng kanyang teenage years, pinakamalaking pera ang kinita niya sa lahat ng artista, maliban na nga lang siguro kina Fernando Poe Jr. at Mang Dolphy, na hindi naman niya nalampasan. Lahat ay na-overtake niya sa popularidad, kumikita siya sa pelikula, telebisyon, recording, concerts at commercials din. Pero saan nga ba napunta ang pera ni Nora? Maraming kwento tungkol dyan, noong araw may lumabas pang isang pinagkatiwalaan niya ang tumangay ng pera niya, hindi rin naman may kakaila na may panahong naging waldas din siya sa pera, papaano nga umaagos ang pera, na tila wala ng katapusan. Abot-abot din naman ang kanyang mga ari-arian. Ang Regal Studios ngayon dating bahay lang ni Nora. Ang huli naming narinig ay iyong bahay niya sa New Manila na naipagbili rin, kasabay ng franchise niya sa dalawang fast food chain. Ang masakit lang siguro, noong medyo nawawala na ang kayamanan ni Nora, nawala na rin ang isang damukal niyang kaibigan na nakapaligid sa kanya. Iisipin mo bang sa panahong ito ay mas mayaman sa kanya si Willie Revillame? Iisipin mo bang sa panahong ito, kahit na umamin din na minsan bumagsak ang kanyang kabuhayan at ang lahat ng kinikita niya ay pambayad lamang sa utang, papaano naman kumayad siya ng husto at gumagawa ng 4 na pelikula isang taon, bukod pa sa kanyang lingguhang TV show noon. Ewan kung ano pa ang naghihintay kay Nora na ngayon ay nasa senior years na rin niya, lola na ang kanyang role, at alam naman natin ang ganyang role, hindi na ganoon kalaki ang kita. Samantala, prinesyuhan ng content creator at negosyanteng si Boss Toyo ang makasaysayang damit ni Nora Honor ng tumataginting na 5 million pesos. Bitbit ng national artist at nag-iisang superstar ang isinuot nitong bestida ng manalo sa Tawag ng Tanghalan noong 1967. Sa YouTube channel ni Boss Toyo na Pinoy Pawn Stars, ay mapapanood ang pagtungo ni Ate Guy sa kanyang shop at dala nga ang kanyang historical, OOTD, ilang dekada na ngayon ang nakararaan. Ayon kay Boss Toyo, matagal na niyang iniimbita ang TV at movie icon sa pag-aari niyang shop para pirmahan ang mga items na ibinenta sa kanya ng mga Noranians. Say ng superstar, hindi naman daw talaga niya ibinibenta ang kanyang dress kay Boss Toyo, kaya ko po dinala para makita po ninyo, ang pakay ko po talaga ay para makatulong po kayo sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyong si Christine sa Bicol. Natuwa naman si Boss Toyo at sinabing perfect daw ang damit ni Nora sa ipatatayo niyang museum sa January 2025. Ang worth po nito ay assess ko, hindi ito bababa sa 5 million pesos, kasi one and only lang kayo, ma'am, nag-iisa, tapos ito pa yung nagsisimula pa lang po kayo dito, ani Boss Toyo. Nashock si Ate Guy sa halagang binanggit ng vlogger na nagsabi kay Nora ng, seryoso po ako dyan, this is something na kakaiba. Pero dahil nga hindi ipinagbili ng superstar ang kanyang makasaysayang bestida, binigyan na lamang siya ni Boss Toyo ng P250,000 bilang donasyon sa pamamagitan ni Ate Guy ng relief goods sa mga kababayan niya sa Bicol. Si ni Ate Guy kay Boss Toyo, pare-pareho lang po tayo, wala pong superstar, wala pong artista sa pag-uusap po natin, ordinaryong tao lang po tayo. Nagpunta ako rito para humingi ng tulong sa kanya na matulungan po ang mga kababayan po natin sa Bicol na nasalanta po ng bagyong Christine. Alam niyo po, taga Baaw, taga Iriga, ang tatay ko po taga Nabua, lahat po yun ay, yung tulay po sa Nabua at saka sa Baaw, sira po yun. At napakarami po ng mga kababayan natin na nangangailangan ng pagkalinga at pagtulong, lalo na po sa mga pagkain, sa mga kumot, pagkain, damit. Ang totoo po nun, yung mga damit ko po na hindi ko na nagagamit, kagabi po ay sinert out po namin para malagay po sa kahon at mapadala po sa Bicol. At kay Boss Toyo naman po ay malaki po ang pasasalamat ko dahil natulungan po tayo at nakapagbigay po siya ng P250,000 po para sa mga kababayan natin sa Bicol. Tugon ni Ate Guy.